Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, may nabasag na naman, ka-coffee. Ang Vice Presidente na panay pagpapakalat po ng kasinungalingan laban sa gobyerno, abay, sapul, abay, basag kay Yusek Claire Castro. Yung sinasabi nilang anti-Claire, yun lagi ang nagdi-debunk, yun lagi ang bumabara sa kanilang mga pinagsasasabi. Kasi ang pinapalabas nila, unstable daw po ang gobyerno. Sabi ni Sara, no? Unstable amid corruption scandal. Ito, oh. Nasa headline ng Manila Times, oh. VP Sara Duterte, government unstable amid corruption scandal. Palace calls it a big lie. Uy, basag ah. Malaking kasinungalingan yan. Papaano magiging unstable ang gobyerno na binubulgar ng presidente yung mga korupsyon sa gobyerno? Ibig sabihin ba niyan unstable? Dahil naglalabasan itong mga corrupt practices na for the longest time na mayagpag. Nabasa ko yung post ng isang araw ni Models of Manila, no, ni Mark Gamboa. Sabi niya, mas okay na kami ngayon na maingay kesa noong previous administrations na tahimik pero billions of pesos na ang ninanakaw sa kaban ng bayan. O sige, kayo pumili. Ano ang mas gusto ninyo? Tahimik lang? Si Mark Villar? Tahimik lang no? Tahimik lang ang gobyerno? Kasi yun ang sinasabi ninyong stable Kasi ang definition siguro ninyo ng stability sa gobyerno ay katahimikan. Mas gusto nyo ba yan? Tahimik lang? Pero hindi mo alam? Sandamukal yung flood control projects, mga ghost projects. Gusto mo yan? Tahimik lang? Kasi stable yan Stability yan kapag tahimik. Stability, no. Change your definition. Baguhin mo yung definition mo sa stability. Panahon ni Digong, hindi naglabasan yung mga korupsyon na yun. Bakit? Hinayaan niya lang. Alam niya. Siya mismo nagsalita. Very vocal dyan si Digong. May korupsyon. Lalo na dyan sa DPWH. Anong ginawa niya? Nanahimik siya. Gaya ni Mark Villar. Nanahimik sila. Hinayaan lang nila na mag-exist yung mga korupsyon na yan. Wala silang ginawa para i-address yan. Nanahimik sila. Kasi para sa stability. Tama ba yon? Para masabi lang na stable ang gobyerno, kailangan tahimik. Huwag ibulgar yung ganyang talamak na korupsyon. Huwag kontrahin yung mga mambabatas na mga kurap. Huwag kontrahin yung mga senador na nakikinabang sa mga flood control projects. Huwag kontrahin yung mga contractors, yung COA auditors. Huwag kontrahin yung governors, yung mayors na sangkot sa mga maanumalyang projects para stable tayo. Yan ang gusto nyo mangyari? No. Sa akin din, tulad ng sinasabi ni Models of Manila, mas okay ako ngayon na maingay ang gobyerno. At least nalalaman natin. At least napigilan yung butas na yan sa drum. Parang ano yan parang drum yan ito kaban ng bayan Tahimik lang, wala tayong kamalay-malay. Ang laki ng butas ang laki ng leak. Ginagatasan ng mga magdanakaw. Ngayon, maingay. At least kahit papano, maingay ngayon, pero yung butas na yan natakpan. At unti-unting napupuno yung drum na yan. Kasi unti-unting binabawi at babawiin itong mga nakulimbat sa kaban ng bayan mula sa mga magdanakaw na contractors, mga congressman. Ayan, sige. Anong indications na ongoing yung efforts na yan? Yung pag-freeze sa assets. Malaking bagay yan, ka-coffee. Bagamat medyo matatagalan yan. Pero at least hawak ng gobyerno yung assets nito mga to. Yung mga accounts lang Yung mga salapi sa bank accounts na mga naka-freeze na. In fairness, ang bilis kumilos ang gobyerno dyan. Naka-freeze na yung mga assets. Billions of pesos yan. Kung mabawi natin yan, babalik yan sa kaban ng bayan. Maraming classrooms ang mapapagawa niyan. Maraming teachers ang maha-hire dyan sa pondo na yan. Another example, yung air assets ni Zaldico na freeze na ng gobyerno. Mabenta ka lang ng isang helicopter dyan ng isang eroplano na pag-aari ni Zaldico. Kapag nabenta ng gobyerno yan, malaking bagay yan sa gobyerno ng Pilipinas. Diba? Di baling maingay. At least napipigilan na itong korupsyon na hinayaan lang itong si Sara, unstable daw amid corruption scandal. Ma'am,
Siguro, kaya mo nasasabing unstable, yung estado mo ngayon, unstable. Yung services mo, unstable. Kaya nyo siguro sinasabi, yung environment mo, huwag mong itulad sa environment ng buong gobyerno ng Pilipinas. Kung tinitingnan mo yung sarili mo, you are part of the government, at unstable yan, huwag mong itulad dyan sa gobyerno ng Pilipinas. Posibleng sa'yo lang yung unstable. Kasi hindi ka nagtatrabaho. Gala ka lang ng gala, abroad dito, abroad doon. Puna sa gobyerno, puna doon. O audience ni Chis Escudero. O sa scripted ano ba yan, privileged speech ba yan, Escudero? O pumapalakpak lang eh. Happy-happy lang si Sara dyan eh. Habang gumagawa ng chismis si Chis Escudero laban kay Romualdez. Mabalik tayo dito sa article. Duterte made the remark in a press briefing after she defended the proposed 902.9 million pesos 2026 budget of the Office of the Vice President. Oh, tingnan mo. Dapat magpasalamat pa si Sara Duterte dyan eh. Oh. Inaffordan siya ng courtesy approval sa Senado, no? Okay lang yan, wala tayong question dyan. Ever since, sinusulong ko rin yung courtesy approval. Diba? Kasi common practice na yan sa Senado at sa House of Representatives, no? Yung courtesy approval na yan. Office of the President and Office of the Vice President, usually they are afforded with courtesy approval. Ibig sabihin, hindi nahihimay-himayin yan. Unless may mga sobrang problematic, gaya ng kay Sara Duterte, no? Winaldas yung confidential funds last 2023, no? For 2024 budget, talagang nahimay talaga yan. Maswerte pa siya ngayon. Kasi mga kaalyado niya yung ilang senador dyan, no? Binigyan siya ng courtesy approval. Ang House, meron ba? Parang wala pa eh, no? Pero maswerte pa siya dyan, dapat manahimik na lang siya eh. Diba? May mga kakampi ka dyan sa Senado, tapos magpipress con ka kung ano na masasabihin mo sa gobyerno. Binigyan ka na nga ng courtesy approval eh. Di ka pa ba kontento dyan? Maninira ka pa sa gobyerno? Asked whether the government is still stable amid the public outcry over irregularities in government, Duterte said, no. Wow. Very sure siya dyan na no. Hindi stable ang gobyerno. Our institutions are clearly abused. Parte siya ng naaabuso. Kung ano sa tingin niyang inaabuso, parte siya. You are part of the government, madam. Second highest government official, you are part of the government. Yung sinasabi mong inaabuso yung mga institusyon, parte ka ng pang-aabuso sa institusyon. Tinutukoy niya siguro dito, gobyerno. Parte ka. Di ka nga tumutulong eh. Para mapaganda yung gobyerno eh. Tapos ganyan pa sasabihin mo, ganyan talaga no? Parang group activity lang yan eh. Kung sino yung maingay, siya yung hindi tumutulong. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Wow, 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 big words. We have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Wala daw pong nangyayari sa bansa natin. Wow! Walang nangyayari. Siguro sa Office of the Vice President, walang nangyayari. Pero kung nakikinig ka ng balita, nakikita mo napakaraming projects ng gobyerno. Tapos wala pa nangyayari. Ang hirap ng isa-isahin sa dami ng ginagawa ng gobyerno para tulungan yung ating mga kababayan. Tapos para kay Sara Duterte, walang nangyayari. Kasi wala siyang ginagawa. Tapos sasabihin pa, they are using it for personal gain. Ma'am, sige. Usapang personal gain yan. Kapag nag-abroad ka, may security ka, di ba? Sino nagpapasahod dyan? Gobyerno. Security details mo yan eh. Pasahod ng gobyerno yan eh. Anong gagawin mo doon? Personal events. A-attend ng rally ng maisog. Ibagsak si PBBM, yun yung papanawagan ninyo dyan. Oh, personal gain mo yun. Promotion yan ng pamilya mo. Promotion ng Duterte. Personal yan, pero pinapasahod yung security mo ng gobyerno. Yan ang personal gain. Tapos magsasalita ka about personal gain. They are used for personal gain. Exactly. Tama ka. Ikaw. Ikaw mismo guilty dyan. Using the government resources for personal gain. Exhibit A yan. Mga biyahe-biyahe mo. Millions of pesos ang ginagastos ng gobyerno para protektahan ka for personal gain. Have you seen any government project at all that benefited the country? None. Sabi ni Sara. Duterte said in Filipino and English,
Seryoso ka? Walang projects na nagbibenepisyo ang bansa? Excuse me. Punta ka sa Salamat PBBM Podcast. Napakarami yan. Isa-isahin natin yan. Napakagagandang projects ng gobyerno. Tapos, wala raw siyang makita. Bulag ka. Bulag ka sa katotohanan. Wala kang nakikita kasi bulag ka. Hindi ka tumutulong sa gobyerno. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng gobyerno kasi nasa abroad ka eh. Para puro personal gain eh. Sasabihin walang nakikita. Naku po, sinungaling. Malacanang, however, accused Duterte and other critics of President Ferdinand Marcos Jr. of playing blind to the efforts to give Filipinos a better life. Correct! Nagbubulag-bulagan sa Tagalog. Yan ang sinasabi ng Malacanang yan. Nagbubulag-bulagan kayo para hindi nyo makita yung ginagawa ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Dahil kami, gising kami. Nakikita namin yung ginagawa. In fact, kasama pa kami ng presidente. Mapalad kami. Ilang vloggers, no? Nakakasama sa events ng presidente at nakikita natin yung ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Yung iba, hindi nyo na-appreciate yan kasi bulag nga kayo eh. O yung iba, nagbubulag-bulagan tulad ng sinasabi ni Yusek Claire Castro. O basag ka ngayon. Ang mahirap kasi dito kay Inday, kay Sara, di ba pa mga DDS, puro bira, walang ebidensya. Pakita nyo ebidensya nyo. Ganon yun, hindi puro chismis. Parang ginagawa ng chismis Escudero. Puro hearsay. Kasabihan, mga sabi-sabi lang. Wala kayong ebidensya. Ganyan din si Sara. Paano niya papatunayan yung sinasabi niya na walang ginagawa ang gobyerno? Sige, patunayan mo na walang ginagawa. Kasi mabilis i-counter-attack yan. Mabilis i-debunk yan. O, pasahan ka lang ng listahan ng projects, verifiable pa yan. Tapos walang ginagawa ang gobyerno. Ito lang eh, yung laban kontra korupsyon eh. Yung pagbubulgar ng gobyerno dyan sa katiwalian na yan. Malaking bagay yan sa mga Pilipino dahil na-control yung paglabas ng pera dito sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi ba makikinabang ang taong bayan dyan? Malaki ang pakinabang ng taong bayan dyan. Malaki ang matitipid. Actually, hindi nga matitipid eh. Pero masi-save. Sige, matitipid ng gobyerno. Kasi hindi na mananakaw ng mga kontraktor. Sana. Nahinayaan lang yan for the longest time. Nakinababa ang Pilipino dyan sa pagnanakaw na yan. Alam ni Digong yan eh. Bakit hindi nyo pinigilan yan? Ito tapos sasabihin nyo walang projects. Ano to? Yan nga lang eh. Yan lang ha. Just DPWH flood control projects na napigil yung mga yan. Di pa ba sapat yan? Sobra-sobra na yan. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro asserted that the obstructionists like Duterte are trying hard to discredit the administration for calling the government unstable. Correct! Ganda ng description dito ni Yusek Claire Castro eh. Obstructionist. Mga obstruction. Nagsusulong ng kasiraan sa gobyerno. Yan mga obstructionists. Si Sara Duterte. This is another big lie. We know that our government, the Marcos administration, is stable. Only obstructionists like them are trying to weaken it, Castro said in Filipino in a chance interview. Correct. Kayo lang tong gustong manira. The palace press officer also refuted Duterte's claims that government institutions are being used for political gains. Oh, correct. Sino ang gumagamit ng resources ng gobyerno for political gains? Si Sara Duterte. Kayo yan. Napapahiya kayo ngayon eh. Kasi may mga ebidensya laban sa inyo eh. Sapul kayo dyan eh. Kayo wala kayong ebidensyang mapakita against the government. The palace press officer also refuted Duterte's claims that government institutions are being used for the political gain of the president and his allies and insisted that it was Marcos who ordered the probe into the alleged anomalous flood control projects. This was something the administration of former President Rodrigo Duterte overlooked, she added. Yun yung pinupunto ko sa inyo kanina. Alam ni Digong yan eh. Natalamak yung korupsyon sa gobyerno. Anong ginawa niya? Di ba? Puro voca. Puro daldal. Sabi niya mag-audit nasaan. Hinayaan lang yan. Imaginin mo ha, kung alam ni Digong yan, napigil na yung talamak na korupsyon na yan, hindi sana umabot yung billions or trillions of pesos ang ninakaw sa gobyerno.
Kasi panahon niya palang napigil na. Pero hindi eh. Hindi niya nagawa yan. Si PBBM lang nakagawa niyan. Sabi pa ni Yusek Claire Castro, it was the President himself who initiated the investigation. Unlike the previous administration, did they flex or boast about publicizing these kinds of anomalies? Sabi ni Castro, we do not agree with her opinion. Sabi ni Yusek, it's an opinion that only wants to destroy the government and defame our president. We will never hear a good word from them. Sabi ni Yusek. Correct. In short, wala ka maasahan sa mga taong gaya ni Sara Duterte. Oy, mga DDS, gising-gising. Papabudol pa ba kayo dyan? Tingnan ninyo. Ikumpara ninyo. Sige, ilagay nyo sa mesa halimbawa, no? O si Sara at si Bongbong Marcos. Tingnan mo sino mas matino. Tingnan mo sino mas may nagawa sa gobyerno. O, walang bias ha. O DDS, sige, ikumpara nyo. Tingnan ninyo kung sino ang mas maayos, sino mas matino, sino may ginagawa, sino mas nakakatulong. O, kayo na humusga. Basic na basic yan ha. Grade 1 question. O, sagutin nyo na yan. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow YouTube. Baka di pa po kayo nakasubscribe. Make sure na nakasubscribe na po kayo. Click nyo lang po yung subscribe, and TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.